Hi everyone! Welcome to Mystic Queen PH. Titingnan natin kung ano yung feelings ng person mo para sa'yo. So, para to sa lahat ng signs, Aries to Pisces, meron tayong timestamp sa description. Diretso na lang kayo doon. And also, meron tayong uh, third anniversary promo kung gusto nyo ng private readings. Personal private reading. Naka 25% discount yan from May 2 to May 15. Link on the description. Okay, unahin natin ng mga Aries. Ano yung feelings ng person mo para sa'yo? Pwede itong mag-resonate at anytime na mapanood nyo to, ha? Ano yung feelings ng person ng mga Aries para sa kanila? Uy, soulmate. Feeling niya, ikaw ay ang kanyang soulmate. Tapos biglang leaving, no? Oh, okay. So, parang gusto niyang umalis kayo, no? Parang, gusto niyang mag-run away kayo somewhere. Gusto niyang maging alone with you, no? Masolo ka. Maaring gusto nyong, pwedeng malayo kayo sa isa't isa ngayon. Hindi kayo magkasama. But your person feels that you are destined to be together. At iiwan niya yung mindset na alam niyang hindi na nakakabuti para sa inyong pag-unlad. Parang magbabago siya para sa iyo, or maaring meron kang gustong baguhin sa kanya na unhealthy habits, no? Gusto kanyang makasama together somewhere. Baka gusto niya mag-travel kayo together. Pwedeng nami-miss. Oh, I like you. Tapos may boat. O pwedeng seaman itong person mo. Or sea woman. Yeah, getting together. Yes, nami-miss ka ng person mo. Gusto niya na makasama ka niya. Or if you are connecting with this person na malayo kayo, pwedeng long distance relationship, gusto niya na magkasama kayo or magkita kayo at pumunta kayo sa isang lugar na kayo lang para mag-enjoy at masolo nyo ang isa't isa. O, diba? Galing. So, let's see naman para sa mga Taurus. Para sa Taurus, ano yung feelings ngayon ng person mo? Para sa'yo, anong feelings? Finding myself. My love for you is unconditional. Oh, okay. May third party situation. May intervention na nakasira sa inyong relationship, sa connection. So, pwedeng iba sa inyo nagkahiwalay dahil sa complicated situation nyo. It's either ikaw yung third party or ikaw yung person nung isa na merong third party. Basta, may third party. And your person wants to find himself or herself. Kailangan daw niyang i-figure out kung ano yung gusto niya sa buhay niya. Gusto niya ng space. Pero mahal ka niya. Ang hirap ng ganon. Kaya lang siguro may isa pang person na involved dito. Kaya naguguluhan ang iyong person. Stab in the back. May heartbreak. May separation because of that, no? Karmic relationship. Learning. Ayan. So, you are both learning from this situation. Yung iba sa inyo, may separation, naghiwalay kayo. Although this person still loves you, pero, alam mo yun, confused siya. Hindi niya alam. Or, trying to find, hinahanap niya yung sarili niya. Ito yung sasabihin, it's not you, it's me. Yan.
Parang ano siya, yung wala siyang magawa sa situation nyo ngayon because of this third party situation, intervention. So Gemini, let's see Gemini. Anong feelings ng person mo? Is it true? Aha, okay. Pwedeng ano to, ex. Recent ex. Na hindi pa kayo masyadong natatagalan na magkahiwalay. At nagsustalk pa rin to sa'yo. Lagi pwedeng napapanaginipan mo pa rin tong taong to. Wini-wish niya na magstay kayo forever. Pero pwedeng for some reasons naghiwalay na kayo. At ngayon, gusto niyang malaman kung ikaw ay may bago na. Kasi pwedeng nakikita niya sa social media na na lumalabas ka na, nag-e-enjoy ka na, nag-move on ka na, or nabalitaan niya sa common friends niyo na meron ka ng ka-date. So gusto niyang malaman. Gusto niya makipag-usap sa'yo. Nag-o-obsess pa rin to. Tingnan mo. Lagi ka pa rin niyang naaalala. Siguro, yung reason din kung bakit mo to hiniwalayan is medyo may pagka-possessive. Itong person na to, yung tipong masyadong demanding or masyadong nakabakod sa'yo, parang nakakasakal na relationship. Tapos ngayon, kahit na naghiwalay na kayo, andyan pa rin siya umaali-aligid sa tabi-tabi. Ikaw yung gusto niyang makasama, kaya lang, maaring may problema to, may addiction, no? Pwedeng, meron siyang problema sa anything na addicting sa kanya, like sugal, alak, babae, or kung ano-ano pa, no? Na hindi healthy sa relationship ninyo. So, ano pa rin yan, nandyan, naka-message sa'yo. Tignan natin ang mga Cancer. Cancerian, let's see. Ano yung feelings ng person ng mga Cancer para sa kanila? I'm acting like I don't care, but this person cares. Okay. Parang pinapakita niya hindi siya affected. Pero ang totoo, affected siya. I think may blinak niyo na yung isa't isa, or ikaw blinak mo yung person mo. Gusto niya na i-unblock mo siya. Hindi pa raw kayo tapos. Oh my God. Hindi pa kayo tapos ng person na to. This isn't goodbye. I don't want to walk away. Ayaw niyang umalis sa buhay mo. But it's what's best for me and us right now. Okay. We will be together again. O, maasa pa. So, pwedeng nag-away kayo or nagsiwalay kayo. Blinak mo na tong taong to. Pero, parang, yung akala mo wala siyang pakialam. Pero, deep inside this person, gusto niya na mag-reach out sa'yo, kausapin ka, ma-unblock mo siya para makikita ka pa rin niya sa social media. And this person, medyo mataas ang pride ng taong to. Let's see. Marami siyang options. Okay. Ayan o, not showing hands. Ibig sabihin, hindi niya pinapakita kung ano ang mga plano niya sa buhay. Oo, kung siya ba ay, ano yung next step niya? Parang nagpapaka-secret. But this person, I think, pwedeng option ka rin niya in the future. Kasi para sa kanya hindi pa tapos yung relationship ninyo. Kasi alam niya na marami rin kayong pinagsamahan na naging masaya kayo. Yes, together. So, para sa kanya, hindi pa tapos. Hindi pa kayo tapos. Leo, let's see. Feelings ng person mo. Feelings ng person ng Leo.
Jealousy. O, nagsiselo siya. I just need some time to give more in our relationship. Baka meron siyang pinagseselosan. O, ginagaslight ka pa. Minsan, parang piniframe up, no? Alam niyo yung tipong nagsiselos itong person na to sa isang tao na malapit sa'yo. Pero minsan, ang totoo, sila yung merong dahilan para magselos ka eh. Alam mo yon. So, I think this person medyo toxic, no? Pwede itong person na to medyo toxic. I have been lying to you and gaslighting you. You weren't crazy, you were right. I just wasn't strong enough to admit it. Oh. 'Di ba? Yung tipong pinaparamdam niya sa'yo na ikaw yung may kasalanan kasi close ka dito sa kaibigan mo na pinagseselosan niya. Tapos kapag nag-aaway kayo, ikaw yung reason. Ikaw laging sinisisi niya. Dahil kung hindi dahil kay ganito, ganyan-ganyan, hindi ako mainis, whatever. Oo. So ngayon, medyo toxic, medyo magulo yung relationship nyo. And I think, parang ano to eh, yung biglang hindi magpaparamdam. Tapos ang dahilan niya is, gusto niya ng time para maayos yung sarili niya. Ay, may gantihan dito. Ito yung pwedeng karmic yung relationship ninyo. Ayan, gaslighting talaga. Malakas mang gaslight yung person mo. Ito yung tipong, pwedeng pareho kayo nang gagaslight sa isa't isa. So, kung ano yung ginagawa niya, gagawin din ng isa. Gantihan, parang ganyan. Pareho. So, ibig sabihin, balance kayo. Pareho kayo, duality. Pareho kayo ng ugali. So, syempre, yung mga magagandang ugali nyo, okay yun. Pero yung mga hindi nyo magagandang ugali, yun yung mas nagiging intensified yung pressure, yung energies, yung issues nyong dalawa. So, nagiging unhealthy. So, tingnan naman natin ang mga Virgo. Ano yung feelings ng person mo towards you? Uy, gusto na yung magkaanak kayo. Ay. Oh, okay. Meron siyang namimiss. I think confused siya ngayon, no? Hinahanap niya yung dating ikaw kasi maaring may nagbago sa'yo. Can be yung paraan ng pag-aalaga mo sa kanya, pagtrato mo sa kanya. Ngayon, nung may nagbago, pakiramdam niya, nalulost siya sa relationship, nawawala siya. Hindi na niya, may confusion, hindi na niya alam kung nagsistay siya sa relationship dahil sa ikaw yon or umaasa siya na bumalik yung dating ikaw. You get what I mean? Kasi syempre tayo, over time nagbabago tayo eh. That's part of our transformation. Nag-evolve tayo. Nagmamature tayo. So, minsan, mas nauuna tayong mag-mature or mag-improve kaysa sa partner natin. So, sila, kaya isasabihin nila, uy, may nagbago na sa'yo. Nagbago ka na. Pero actually, nag-mature ka lang. Okay? So, this person wants to be a part of your family or gusto niya ng anak. Maaring ikaw yung may ayaw. Baka hindi ka pa ready. Dahil ngayon, sobrang expensive magkaanak ngayon. Ako, grabe. Gatas pa lang, no? Karmic relationship. Talking. Oo, may namimiss siya eh, from the past. Yung dating yung galawan in the past, dating kayo in the past. Pwedeng matagal na kayo sa relationship, pero parang na-outgrow nyo na yung isa't isa.
maaring kailangan nyo mag-usap, 'di ba? Para ma-confirm ninyo yung feelings ng bawat isa. Kasi may confused. Someone is confused. Okay, so Libra naman. Tignan natin. Anong feelings ng person ng Libra para sa kanila? Unblock mo na daw. Namimiss ka na. Literally or energetically. Pwedeng hindi kasi kayo nag-uusap. Nag-iiwasan kayo. Gusto niya makipag-usap. Marami raw siyang gustong sabihin. Single daw siya. So, pwedeng biglang single, Some of you, pwedeng nagkaroon na ng separation to. Pero ito yung tipong kahit naghiwalay na kayo, gusto pa rin niya na magkaibigan kayo. Di ba may mga pagkakataon na hindi ganun ang nangyayari? Di ba? Na hindi porket naghiwalay na kayo, dapat magkaibigan kayo. Most of the time pa nga, kaya naghiwalay dahil magkaaway, nag-away, or may issue. So, itong person mo, single pa rin daw. Wala naman siyang commitment. Talagang parang siguro nakikita niya or nalalaman niya kung ano yung nangyayari sa'yo. Kaya nga gusto niya i-unblock mo siya para mag-reach out siya sa'yo. At nakikita niya na nagmo-move on ka na. Parang hinihintay ka niya hinihintay ka niya na mag-reach out sa kanya. Hinihintay ka niya na maging available para sa kanya. I think nakikita ka niya na masaya Pero someone is avoiding. Umiiwas. Frustrated rin siya sa relationship ninyo. I feel like iniiwasan mo tong person na to. Pero gusto niya na mag-reach out, mag-usap kayo. Can be jealous of what's happening in your life right now. Or pwedeng jealous siya sa person na connecting, nakikita niyang kakonect mo ngayon. I think, iwasan mo na tong person na to. Parang siguro tama rin yung decision mo na iniwasan mo na to. Pero pa rin, nagsustok pa rin to sa'yo. Okay, so Libra naman. Scorpio. Ano yung feelings ng person ng mga Scorpio? We shouldn't be influenced by outside world. Wag ka raw magpa-apekto sa chuchu ng iba. Ibig sabihin yung mga magpa-impluwensya. Yan, wag ka magpa-impluwensya sa opinion ng iba. Obsessed sa'yo itong person na to, lagi kanyang iniisip. Parang game daw yung inyong relationship. Parang may nagpapapansin. Oo. Siguro itong person na to, meron siyang kakompetensya sa'yo. Pwedeng kaibigan mo or someone na may interest din sa'yo. Para siyang, ang trato niya dito sa connection niya sa'yo, parang game. Parang ikaw yung mapapanalunan. Oo. May kakulitan itong person na to. I think this person is very generous to you. Parang part yan ng pagpapapansin niya. Minsan may biglang regalo na ibibigay sa'yo. Parang in love, na obsessed na medyo nakakatakot rin kasi yung obsession. Dahil sobrang pagkagusto yan na tipong gagawin yung lahat, makuha ka lang. Okay, so Sagittarius. Let's see naman. Ano yung feelings ng person mo?
Ano yung feelings ng person ng mga Sag? Not the right time. Siguro tong person mo marami siyang responsibilities. Like, for example, isa siyang breadwinner. Tapos, pwedeng ikaw ay parang naghahanap ka ng atensyon or time sa person na to. Kaya lang pwedeng siya ay maraming ginagawa. But this person always checks on you. Parang, ito yung tipong puro message, chat. Pero, yung mismong in person, wala siyang time sa'yo. Pero gusto niya maintindihan mo yon. Kasi pwede rin namang ito ay long distance relationship. No? Either sa ibang bansa or magkaiba kayo ng lugar na tipong para lang magkita kayo kailangan bumiyahe ka ng 2 oras, 3 oras. And pwedeng pareho kayo busy or itong person na to, marami talagang ginagawa, inaasikaso. So, gusto niya na maintindihan mo yung situation niya. Yes. Karmic relationship separation. Naku. I think, parang napapagod ka na rin sa ganitong setup. And I don't think na may gagawing paraan tong person na to kasi may iba siyang priority at this time. Kumbaga, less priority ka niya. Pero gusto ka niyang i-keep. But may possibility na mauwi sa separation. But this energy is also about being separated physically. So kaya, you are missing each other. Oo. Kasi magkahiwalay, malayo kayo sa isa't isa. So, nasa sa'yo yan kung, kumbaga, nasa sa'yo yan kung okay sa'yo yung ganyan setup, magtsatsaga ka sa ganun munang setup ng relationship ninyo. Kung ano lang yung kaya niyang ibigay. Okay, so, sa Capricorn naman, ano yung feelings ng person ng mga Capricorn? Ano yung feelings ng person ng mga Capricorn sa kanila? Or maybe we haven't finished our journey yet in the past life. Oh, para may second chance to ha. Meron pang umaasa dito. I am choosing myself. Okay. Emotional intimacy. Meron ditong takot na mag-open up ng feelings niya. Oo. Na kahit alam niya na mahal pa niya, may feelings pa, or iniisip niya na baka pwedeng magkaroon pa ng chance, pero natatakot na mag-open up at maging authentic. Kasi siguro iniisip niya na kung matatanggap mo pa rin ba yun or hindi na. Kaya lang sa ngayon, sarili niya yung iniisip niya. Yun yung mas pinipili niya kasi mas sigurado yun. But I think this person still, kumbaga andun pa rin, hindi niya tinatanggal sa option niya na baka magkaroon kayo ng chance na maayos. Oy, soulmate. May growth. Possible kasi ang isa sa issue nyo rito is may other person involved sa relationship or pwedeng sa'yo or sa person that you are dealing with. Yeah. Kaya although andun yung parang may certain connection kayo kasi soulmate energy to eh. And yung relationship nyo kapag okay kayo, walang problema, stable, ganyan, may growth. Kaya lang pwedeng meron pang iba na involved dito. So, sa ngayon, itong person mo, mas pinipili na lang muna niya yung sarili niya. Kasi siguro, napapansin rin niya na hindi ka na rin ganun ka-interested sa kanya.
Aha. Okay, Aquarius, tignan natin kung ano yung feelings ng person mo towards you. Aquarius. Ano yung feelings ng person ng Aquarius towards you? I want to reach out for you now. O gusto niya mag-reach out. Baka gusto kang kausapin. I've been giving you love, devotion, and receive nothing but your criticism and pain. Oh! Parang nagre-reklamo tong person mo. Feeling niya, hindi mo natatapatan or tinatapatan yung efforts na ibinibigay niya. Parang unrequited, oo. Kumbaga, kapag meron siyang effort na ibinibigay, instead na i-appreciate mo yon, kinikriticize mo pa. Nasasaktan tong person mo. I've been dreaming about you in my dreams. We are so free and in love. Wish I could stay there forever. Oh, so parang, kumbaga para sa kanya, gusto ka niya, mahal ka niya, ikaw yung pangarap niya. Kaya lang, maaring hindi niya nakukuha yung sa tingin niya, dinideserve niya sa relationship ninyo. So ngayon, may mga times na nananaginip siya, napapanaginipan niya na kayo ay okay, walang problema, you are free and in love. So, mas gusto niya na ganun. Ganun yung nangyayari sa inyo. Kaya lang, panaginip lang. Okay, ba't ganun? Ang sad. Yes, lagi ka iniisip ng person na to. Moving on, closure. Siguro nagkaroon na ng separation, you are moving on from this relationship, pero siya parang hindi pa siya nakaka-move on. Nagre-reflect siya sa wounds, so kung ano yung mga dahilan kung bakit nagkaroon ng pain, suffering sa relationship. Tinatry niyang maintindihan kung ano yung naging pagkukulang niya. Para umalis ka sa relationship na to. So, medyo nakakalungkot. Oo, yung person mo nalulungkot. Gusto niya mag-reach out. Pwedeng sigurong gusto niya ayusin yung relationship ninyo, pero parang ikaw ayaw mo na. Okay? So, that's for you, Aquarius. Okay, so Pisces naman. Let's see, Pisces. Ano yung feelings ng person mo? Ano yung feelings ng person ng Pisces para sa kanila? Person ng Pisces. Feelings. Unblock me. Ang dami nagpapa-unblock ngayon. Bakit kasi nyo bilinak? Well, talaga naman, no? Yan ay talaga yung kailangan gawin, i-block. Pero kasi yung iba, pag i-block mo, gagawa pa rin sila ng account, daming account, tapos isustok ka pa rin. Namimiss ka ng person mo, Pisces. Single raw siya ngayon, so available siya. Mukhang hindi niya pinapakita na may interest pa siya sa'yo. Or wala siyang pakialam sa nangyari, pero affected siya. Oo, ito yung pwedeng kakonect mo to na hindi masyadong nag-progress yung relationship nyo. Pwedeng bago-bago pa lang yung connection, tapos parang naudlot. Pero gusto nito na makipag-usap sa, di ba? Coffee cup, conversation. Gusto kanyang ma-meet, magkita ulit, mag-usap. Hinahabol-habol ka. Pwedeng yung alam mo yung sa simula ng relationship na nagkakapalagayan pa lang kayo ng loob, and then maaring may nakakita ng red flags, nakita mo yung red flags ng person na to and umiwas ka na. Pero gusto nito na patunayan pa yung sarili niya, maaring ini-stalk ka nito, nagre-reach out sa'yo. Pwede kasing meron din siyang past na toxic relationship, kaya pwedeng nadala pa niya yon, yung trauma na yon nadala pa niya sa connection ninyo, kaya parang na turn off ka.
But this person still wants to talk to you. Parang sinasabi niya na available pa siya and ready to mingle. Okay? So, ayan. That is your reading, Pisces. Thank you so much. Bye.